Pauwi na ang babaeng si Corina galing sa isang kasalan na dinaluhan. Nagpasya siya na maagang umuwi dahil hindi niya kaya ang nakikita. Si Corina kasi ang dating nobya ng groom. Naghiwalay lamang sila ng lalaki dahil nabaling sa iba ang pagmamahal ng dating nobyo. At sa kasamaang palad, sa kaibigan pa ni Corina nagpakasal ang lalaki. Masakit para kay Corina ang pangyayaring yun. Kahit na 2 taon na rin ang nakalilipas nang makipaghiwalay siya doon, pero siya ang dakilang martir. Talagang dumalo pa siya sa kasal. Ngayon ay nasa sasakyan siya pa uwi. Nakatingin lamang ang dalaga sa labas ng bintana habang pinagmamasdan ang talahiban. Ayos ka lang? Napatingin sandali si Corina sa lalaking nagmamaneho. Siya si Diego, ang kababatang matagal na ring may gusto kay Corina. Pero dahil sa kaibigan lang talaga ang tingin ng dalaga rito, malinaw para sa binata na wala siyang pag-asa. Ayos lang naman ako. Mukhang hindi eh. Bakit ka pa nagtanong? Just to make sure. Ewan ko sa'yo. Ibinalik na lamang ng babae ang atensyon sa labas ng bintana. Bakit kasi pumunta ka pa sa kasal? Meron ka namang choice to decline. Yan tuloy, nasaktan siya. Maingat na kinabig ng lalaki ang manibela pakaliwa. Gusto ko lang naman kasing malaman kung talaga bang nakamove on na ako. Pero hindi pa pala. Bumalik lahat ng sakit eh. Pati na rin yung masasayang memories. Hanggang ngayon kasi, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit niya ako niloko. Tapos si Elsa pa talaga? Kailangan ba talagang malaman mo po ang dahilan? Yes, kasi pakiramdam ko, may isang chapter pa sa buhay kong hindi ko masara. Dahil wala siyang sinabing matinong dahilan. Ang sabi niya, na fall out love lang. Pwisit. Pero sigurado ka ba na walang magbabago sa pagkakaibigan ninyo? After this, close kasi kayo. Pero pinagtaksilan ka. Ang tanga mo sa part na pinatawad mo po sila. Yan tuloy, namuhay silang masaya. Tiningnan ni Corina ang binata na nagmamaneho. So anong gusto mong sabihin? Naboba ako? Ano pa nga ba? Diego, hindi mo ako maiintindihan. Dahil hindi mo pa naman nararanasang masaktan ng ganito. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Nanahimik ang babae. Napagtanto na lamang niya na siya nga lang pala talaga ang gusto ni Diego. Sa tuwing nasasaktan siya sa kanyang ex, mas nasasaktan din ang binata. Yun lang naman pala magpapatahimik sa'yo. By the way, nag-invite nga pala yung pinsan ko this weekend para naman maiba ang mood mo. Pag-iisipan ko. Okay. Lumipas ang halos 15 minuto. Nakapasok na rin ang sasakyan sa lugar ni Corina. Corina, may tanong nga pala ako sa'yo. Di ba pag-aari ng pamilya mo ang village na to? Oo, bakit? Wala lang. Namamangha lang ako. Pero mas maganda siguro kung palagyan nyo ng mga poses sa daan. Nakakatakot kapag ganitong gabi. Takaw sa aksidente. Baka may aswang. Hindi ko rin maintindihan si Lolo. Ang daming pera, pero ayaw niyang ayusin itong mga daan na ito. Ang laki kaya ng kinikita ni Lolo sa mga binabayad sa kanya ng mga nakatira dito. Ang Villa Fortes ay isang village kung saan mayayaman lang ang maaring tumira. Bilang lang sa daliri ang mga pamilyang naroon. Hindi ito tipikal na village na makikita mo sa syudad. Probinsya ang style ng village na ito na napalilibutan ng matataas na puno. Pero hayaan mo na. Masyado lang talaga ako matanong. Buti nga malaya kang nakakapasok dito. Siyempre naman. Kilalang kilala ko si Don Pasito. Nagtawanan na lamang ang dalawa. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa isang malaking mansyon. Sa labas pa lamang, ramdam na ang pagiging magara ng bahay na yun. Unang bumaba si Diego. Pinagbuksan niya ng pinto ang babaeng si Corina.
Aalalayan ko na po kayo, senyora. Para kang timang. Inihatid ni Diego ang babae hanggang sa sala ng mansyon. Naabutan nila ang matandang don na si Pasito. Nakaupo iyon. May hawak din dyaryo. At sa kaliwang kamay naman ay merong tabako. Lumapit si Corina at nagmano. Oh, buti naman at nakauwi ka na. Diego, maraming salamat sa paghatid mo sa apo ko. Wala pong anuman. Di ba ganun naman talaga magkaibigan? Nagtutulungan. Huwag kang mag-alala. Kapag nagkaroon ako ng oras, iimbitahan kitang mag-inom dito. Para na rin sa pagbawi sa pag-alaga mo rito sa apo ko. Ay naku, Lo. Kung alam mo lang kung gaano ako binibwisit niyan. Tumayo ang matanda. Pinatay ang tabako sa ashtray. Umupo ito sa isang upuan na mas mataas. Apo, bukas mayroon tayong bisita ha. Ang pamilya Del Pilar. Gusto kang makita ng anak nila. Anak nila? Oo, si Mr. and Mrs. Del Pilar ay may anak na binata. Parang kasing edad mo na lang. O baka mas matanda lang sa'yo ng kaunti. Ang sabi, gusto ko raw makita. Umupo na rin si Corina sa harapan ng kanyang lolo. Naging interesado ito bigla dahil kilala niya ang mga Del Pilar noon pa man. Elo, di ba yung mga Del Pilar ang tumulong sa inyo para makapagpatayo ng negosyo? Ang galing mo po. Buti naman at alam mo yan. Gusto kong makita? O baka may gusto silang mangyari? Humugot ng malalim na hininga si Don Pasito. Actually, nakausap ko na ang mga magulang mo tungkol dito. Hindi sila makauwi kasi maraming inaasikaso sa stage, pero pumayag naman sila. Apo, gusto ng mga Del Pilar na maikasal ka sa anak nila. Iyon ay para mas maging matibay ang relasyon natin sa kanila. Napaayos ng upo si Corina. Agad siyang kumontra sa sinabing iyon ng kanyang lolo. Siya kasi ang tipo ng taong ayaw sa arranged marriage. Pero Lo, ayoko namang magpakasal sa hindi ko naman mahal. Hindi ko nga yung kilala eh. Hindi ka naman pinipilit na pakasalan agad. Kaya nga merong ligawan na proseso. Para doon pa lang, malaman mo na kung anong klaseng tao ba talaga ang mapapangasawa mo. Di ba, Diego? Tumango si Diego habang nakatayo ito sa gilid. Tama po Don Pasito. Kumbaga, getting to know each other muna. Napahawak si Corina sa kanyang sentido. Tila sumakit ang kanyang ulo dahil doon. Hindi pa nga siya nakaka-move on sa ex niyang si Brando. May panibagong lalaki naman ang darating sa kanya. Hindi kita pinipressure, Apo. Kapag hindi mo nagustuhan ang lalaki, walang problema. Just let me know and I will talk to Mr. and Mrs. Del Pilar. But you can try. Malay mo, yan na pala ang matagal mo nang hinihintay. Tiningnan ni Corina si Diego. Tumango ito bilang pagsang-ayon kay Don Pasito. Kalaunan, naisip ni Corina na may punto ang kanyang lolo. Isa pa, para madali siyang makamove on sa kanyang ex na si Brando. Okay, I will try. Pero wag silang aasa na papayag ako kaagad. Alam mo naman, Lo, mapili ako sa lalaki. Nako, kapag nakita mo ang batang yon, baka ikaw ang unang magkagusto. Napangisi na lamang si Corina. Hindi na kasi siya excited sa mga ganong senaryo. Ilang beses na rin kasing may nireto sa kanya. Pero lahat naman ay palpak. Makalipas ang ilang sandali, lumabas muna si Corina kasama si Diego. Maglalakad-lakad lamang sila at magpapaantok. 11:00 na ng gabi noon, kaya sobrang tahimik na ng paligid. Habang nasa gilid ng kalsada, hindi maiwasan ni Corina na buksan ang usapan tungkol sa sinasabi ni Don Pasito. Kung ikaw ba, Diego,
Papayag ka sa ganung setup? Oo, may ligawan naman palang magaganap eh. Mas nakakaawa pa yung iba na ikakasalan lang kaagad kahit hindi pa nila kilala yung taong makakasama nila. Yun bang kasal mismo ang una nilang pagkikita? So, ayos lang talaga na pumayag ako? Single ka naman, di ba? Single din naman yung lalaki. Tsaka, bakit naman hindi magiging maayos? I-enjoy mo lang para makalimutan mo na si Brando. Okay, pero tulungan mo ko Tulungan? Saan? Sa mga ano? Sabay na patingin ang dalawa sa kanilang likuran nang maramdamang parang may tumatakbo. Naramdaman mo yun? Oo, ano ba yun? Hindi ko rin alam eh. Basta may naramdaman akong may hangin mabilis sa likuran natin. Ilalabas na ni Diego ang maliit na balisong na lagi niyang daladala. Hindi naman agad nagulat si Corina dahil matagal niya nang nakikita iyon sa lalaki. Aswang? Jeep muna. Hirap na ito kapag aswang tong nararamdaman natin. Yari. Nagsalubong ang kilay ng babae. Aswang? Diyos ko, naniniwala ka ron? Hindi mo ba alam? Totoong nag-i-exist sila. Totoo sila. Mismong tatay ko ang nakaengkwentro ng aswang dun sa Gimaras. Uwe. Bahala kung ayaw mo maniwala. Ang mahalaga ngayon, hindi tayo maging kampante. E paano kung totoo talaga tong aswang itong nararamdaman natin? E di hindi tayo handa. Umirap si Corina. Nakukurnen siya sa sinasabi ni Diego, kaya nauna na itong naglakad. Kung ano man yun, di bahala na siya. Tara na. Hinila ni Corina si Diego. Pinagsawalang bahala ang kanilang naramdaman. Pero si Diego, hindi pa rin mapakali. Tumagal din ng halos 1 oras ang kanilang paglalakad-lakad. Nagbalik na sila sa mansyon. Nagpaalam na rin si Diego. Dahil dinalaw na rin ang antok si Corina, natulog na rin siya sa kanyang silid. Kinabukasan, nagising siya dahil sa ingay ng mga kasambahay. May ibang nagtitilian, may iba namang nagbubulong-bulungan. Dahil naiintriga ang dalaga sa kung ano iyon, minabuti niyang bumaba. Ano bang meron? At bakit ang iingay niyo? Diyos ko, 6:00 pa lang. May halong inis ang pagkakasabi ni Corina. Ay nako senyorita, si Rami po, yung aso ng parents nyo. Alay, patayin na. Namulagat ang mata ni Corina nang marinig iyon. Dali-dali siyang pumunta sa likuran ng mansyon kung saan madalas tumatambay ang aso. Pagkarating niya roon, naabutan niya ang asong si Rami na nakatihaya. Nagkalat ang dugo sa lapag. Nakabuklat ang tiyan ng aso. Katakatakang wala na itong lamang loob. Kamuntikan na magsuka ang babae sa kanyang nadatnan. Kalunos-lunos ang sinapit ng kanyang kawawang aso. Batid niyang magagalit ng gusto ang kanyang ama at ang kanyang ina na nasa US kapag nakarating iyon sa kanila. Sinong gumawa niyan? Nakasunod pala sa kanya si Don Pasito. Maging ito rin kasi hindi makapaniwala sa sinapit ng aso. Sino walang awang gumawa niyan kay Rami? Tumawag nga kayo sa security at halugugin ang buong Villafortes. Hanapin ang gumawa niyan. Nagmamadaling kumilos ang mga kasambahay. Lo, sino kayang may gawa nito? Grabe naman. Kawawa naman si Rami. Hindi na tao ang may gawa niyan eh. At malabo rin namang hayop. Anong ibig niyo sabihin, Lo? Hindi na nagsalita pa ang matanda. Napailing na lamang itong nilapitan ang aso. Sa gilid ng aso ay may mga nakita silang mga bakas ng paa ng tao. Sa nakikita nilang dalawa, masasabi nilang may kung sino talagang bumira sa kawawang aso. Kinahapunan, pansamantalang isinintabi muna ni Don Pasito ang nangyari sa aso.
Pero gumugulong na rin ang investigasyon sa tulong ng mga kakilalang mga nasa otoridad. Samantala, abala silang lahat sa pag-aasikaso dahil darating na ang mga Del-Pilar. Sa araw na yon, itinakda na ang pagkikita ni Corina at ang misteryosong anak ng mag-asawa. Habang abala ang lahat, abala rin sa pagpili ang dalaga sa kanyang susuotin. Hindi pa man niya nakikilala ang binata. Nais niya nang maging maganda ang imahe niya sa una nilang pagkikita. Kainis, bakit nahihirapan akong pumili? Kung tutuusin, hindi ako ma-stress sa pagpili ng isusuot ko. Ganun ba siya ka-special para ma-stress ako ng ganito? Dadamputin na sana niya ang itim na damit nang mapalingon siya sa picture frame. Nakapatong iyon sa ibabaw ng maliit na lamesa sa gilid ng kama. Kinuha niya ang larawan at napangiti. Larawan nila iyon ng kanyang lola. Sa katunayan, kinuha niya ang larawang yun sa silid ng matanda. Nang mamatay kasi ang kanyang lola, lahat ng gamit niyon ay isinilid sa isang malaking kahon at inimbak. Tanging larawan lamang na iyon ang kanyang nakuha. Kung nandito ka lang sana, La, di sana may katulong akong pumili kung ano ba yung mas magandang isuot. Ngumiti ng mapait ang dalaga. Miss na kasi niya ang kanyang lola. Naalala niya bigla noong namamaalam na ang matanda. May binanggit sa kanya ang kanyang lola tungkol sa isang nilalang. Ano kaya yung sinasabi ni Lola noon? Ang sabi niya, nilalang. Ano kaya yun? Umupo ang babae at sandaling napaisip. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya talaga malaman kung ano iyon. Matapos ang halos 2 oras, nakapili na rin ng damit ang dalaga. Kulay pulang dress ang kanyang napili. 6:00 na ng gabi nang makapaghanda na si Corina. Nakaayos na rin kasi ang dining area kung saan nila tatanggapin ang mga Del-Pilar. Maya-maya pa, isa sa mga kasambahay ang nag-announce na kararating lang ng mga Del-Pilar. Umayos si Corina sa pagkakaupo. Ilang sandali lang, nakita niya ang isang matangkad na binata. Maputi, mahaba ang nakatali nitong buhok, mistiso, matangos din ang ilong at ang labi nito ay parang labi ng babae. Sa pormahan pa lang ng binata, masasabi na ni Corina na ganun ang hinahanap niyang lalaki. Napatingin si Corina sa kanyang lolo para ipaalam na masaya siya. Tumangulang din si Don Pasito. Good evening aking mga kaibigan. Maupo kayo at nang mapag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Umupo ang mag-asawang Del-Pilar habang ang binata naman ay umupo sa tapat ni Corina. Iha, ito pala ang anak namin, si Sebastian. Agad na nilahad ng lalaki ang kanyang kamay. Inabot din naman kaagad ni Corina ang kamay para magbigay galang. Corina, Ann Diana Victorina Amparo Villaportes. That's my name. Napanganga ang binata. Maging ang mga magulang din ito ay nabigla sa haba ng pangalan ni Corina. Ang haba ng pangalan mo, pero maganda. Parang ikaw. Nakangiting tumingin ang lalaki sa kanya. Tila nakaramdam ng kilig si Corina noong mga sandaling yun. By the way, my name is Sebastian S. Del-Pilar. Nice meeting you, beautiful lady. Hindi lang si Corina ang kinilig sa sinabing iyon ni Sebastian. Ganon din ang mag-asawang Del-Pilar at Don Pasito. Nang magbitiw na sila ng kamay, nagsimula na ang usapan. Noong una, tahimik lang ang dalawa habang nakikinig sa matanda. Pumayag din naman ang mga Del-Pilar sa sistemang ligawan. Madaling kausap ang mga iyon dahil maging sila rin, ganun din ang gustong mangyari.
Humaba ng humaba ang usapan hanggang sa napunta na iyon sa negosyo. Dahil doon, magalang na nagpaalam si Sebastian para maglakad-lakad kasama ang dalaga. Excuse me dad, ma'am. Don Basito, pwede ko bang isama si Corina? Maglalakad-lakad lang kami sa labas. Gusto ko po talaga siya makilala kung ayos lang po. Ay nako, pasensya na. Ang layo na pala ng usapan namin. O sige, ilabas mo muna ang apo ko ha. Ingatan mo yan. Mapapangasawa mo pa yan. Nagtawanan sila sa biro na yun at lumabas na rin sina Corina at Sebastian. Medyo malamig na rin sa labas, kaya ipinahiram na muna ni Sebastian ang kanyang coat sa babae. Palihim namang kinilig si Corina. To be honest, ang ganda mo. Hindi ko ina-expect na... So iniisip mo, pangit ako? No, hindi naman. I mean, hindi ko inakalang ganyan ka pala kaganda. Ay nako, mga lalaki talaga. Malalakas mambola. Totoo yun. Walang halong biro. Okay, sabi mo eh. So, pet lover ka pala? Ako kasi marami akong laging ahas sa bahay. Ahas? Bakit ahas? Wala lang. Sa tingin ko cool lang siya. Naiba kasi diba, usually ang inaalagaan ay mga aso. Biglang lumungkot ang mukha ng babae nang maalala ang nangyari sa aso nilang si Rami. Hindi niya maitatago ang emosyon niya. Matagal na rin kasi ang aso sa kanila. Parang kapatid niya na rin yun. Are you okay? May nasabi ba akong hindi maganda? No. Naalala ko lang kasi ang aso namin. Namatay siya kanina. Pinatay siya. Huminto si Sebastian sa paglalakad. What? Pinatay? Oo. Kaninang umaga pagising namin, wala na siyang buhay. Tapos nakabuklat na yung tiyan niya eh. Wala nang lamang loob. My God, I'm sorry kung naipaalala ko pa sa'yo. No, it's okay. Alam niyo ba kung sino ang gumawa nun para maipakulong? Hindi pa. Pero mayroon ako naiisip. Kaso, baka hindi ka maniwala. I won't judge you. Huminga ng malalim ang babae. Maging siya man ay kumbinsido rin, pero dahil sa ginawa niyang pagsasaliksik sa internet, isang nilalang lang ang maaring gumawa ng pagpatay sa kanilang aso. Are you familiar with aswang? Oh, aswang? Yes. Pero hindi ko alam kung meron nun dito. Wait, are you telling me na aswang ang pumatay sa aso mo? Tumango si Corina. Hindi rin naman ako naniniwala sa aswang. Pero ang sabi kasi ni Lolo, hindi raw yun magagawa ng tao. Hindi rin hayop. Kaya naghanap ako ng sagot sa internet. Tapos ayun, aswang ang lumabas. Ang sabi dun sa article, karaniwang kinakain ng mga aswang kapag wala na silang choice, mga lamang loob ng hayop. Nakikinig lang si Sebastian noon ng mga sandaling yun. Talagang interesado ito sa sinasabi ni Corina. Naniniwala ka ba na totoo sila? Since naitanong mo na rin naman sa akin, sasagutin ko na. Personally, no. Kasi parang probinsya ang lugar na to. Nasa moderno pa rin tayong panahon. Kung totoo man ang aswang, edi sana mas madali natin silang nakikita. Pero ginagalang ko naman kung anong paniniwala mo. Walang kaso yun sa akin. Sorry ang weird ng topic natin. No need to say sorry. Mas okay lang ganito para maiba naman. Napansin ni Corina na may malalaking band-aid sa kanang kamay ng lalaki. Pinuna niya lamang iyon para naman maiba ang usapan. Anong nangyari sa kamay mo? Sa tanong na iyon, parang nabigla ang lalaki. Hindi nito inaakala na mapagmasid pala talaga ang dalaga. Kagat ng ahas. Kagat ng ahas? Teka,
Hindi ba delikado yun? Don't worry, hindi ako nagpapakagat sa may kamandag. May mga asa man kasi sa bahay na walang kamandag, pero matatapang. Kaya yun, kagat sila ng kagat. Sanay naman ako kaya ayos lang. Matakot ka kapag may kamandag na yun. Baka wala na ako sa harapan mo ngayon. I like your attitude, to be honest. Hindi pa man tayo nagkikita. Gusto na kita. Nagkatinginan ang dalawa. Hindi namamalayan ni Corina na nakahawak na pala si Sebastian sa bewang niya. Nang unti-unti nang lalapit ang mga mukha nila, may narinig silang malakas na kaluskus sa madilim na parte ng halamanan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay natakot si Corina. Pumunta agad ito sa likuran ng lalaki. Ano yun? Huwag kang mag-alala, kasama mo ko. Kung sakali mang aswang yan, yari yan sa akin. Marahan silang naglakad patungo sa kinaroroonan ng kaluskus. Nang 1 metro lang ang distansya nila sa halamanan, pumorma si Sebastian na parang makikipag-away. Lumabas ka dyan! Kung talagang aswang ka! Sa halip na lumabas, narinig nilang parang tumakbo palayo ang nagtatago roon. Hahabulin pa sana ni Sebastian, pero hinawakan na siya ng babae sa braso. Ano yun? Huwag na, baka delikado. Papahama ka pa. Parang hindi siya aswang. Parang stalker eh. Iba yung tunog ng mga yabag niya. Balik na lang tayo sa mansyon. Okay lang ba? Sure. Ayaw ko rin naman kasi may mangyaring masama sa'yo. Baka hindi ko mapatawad ang sarili ko. Nagmamadaling umuwi ang dalawa sa mansyon. Dahil ayaw nila magkaroon ng tensyon sa bahay, inilihim na lamang nila kung anuman ang nangyari. Nagpatuloy ang usapan at nakisama na rin si Corina at si Sebastian. Nagkaroon ng konting inuman. Makalipas ang halos 1 oras, nagpaalam na rin ang mga Del Pilar. Bago umalis, hinalikan pa ng binata ang kamay ni Corina. Dahil maputi ang dalaga, kitang-kita ang kanyang pamumutla. Kumaway na lamang ang maglolo nang umandar na ang sasakyan ng mga iyon. Don Pasito, Corina. Mukhang nag-enjoy ka yata, Apo. Ngumiti ang babae habang halata sa mukha niya na kinikilig pa siya. Nako, mukhang mapapaga ang kasal. Kitang-kita sa mukha mo na gusto mo rin si Sebastian. Lolo naman kasi. Bakit kasi hindi mo naman agad sinabi na ganun pala siya ka-perfect? Eh di sana, hindi na ako nag-inarte nung una pa lang. Aba, itong batang ito, ang landi. O siya, magbihis ka na at magpahinga. Ako'y alis muna. Oh, saan kayo pupunta, Lo? Nakainom na kayo Tsaka anong oras na rin? Bumuntong hininga ang matanda. Lumungkot ang mukha nito at napailing. Pupuntahan ko sila sa Sargento. May pag-uusapan lang kami tungkol sa nangyari kay Rami. Hindi ako mapalagay Naawa ko sa aso. Parang apo ko na rin yun Kapag nalaman ko talaga kung sinong gumawa nun, buhay din ang kapalit. Lo, may sasabihin po ako. Pero wag sana kayong magagalit Alam kong ayaw niyong pag-usapan ito. Ano ba yon? What if aswang yung pumatay kay Rami? Agad na inalis ni Don Pasito ang tabako sa bibig. Hindi kasi nito inaasahan na yun ang sasabihin ng kanyang apo. Aswang? Oo, Lo. Nag-research kasi ako sa internet. Tapos, Alam mo ba noong nabubuhay pa ang lola mo, madalas naming pag-awayan ang mga bagay na yan. Mayroon kasi siyang sinasabi na may aswang daw dito sa atin. Pero wala naman. Ayaw kong pinag-uusapan yan kasi naaalala ko ang lola mo. Kung paano siya nawala ng oras sa akin. Puro na lang siya pagsasaliksik tungkol dyan sa mga aswang na yan. pasensya na po, Lo. Apo, ayaw ko nang maririnig ang salitang aswang sa mansyon, ha?
Hanggat maaari, huwag mong isipin na aswang ang pumatay kay Rami. Imposible yon. Walang aswang. Walang ganong klaseng nilalang. Naiintindihan mo? Opo. O sige na, magbihis ka na at magpahinga. Ako naman ay aalis muna. 4 na buwan ang nakalipas. Mabilis ang mga pangyayari para kay Corina at kay Sebastian. Nagkamabutihan ang dalawa hanggang sa agad na rin silang naikasal. Masayang masaya ang babae. Ang pakiramdam niya kasi, nahanap niya na rin ang lalaking para talaga sa kanya. Sa 4 na buwan kasi, nakita ni Corina kung gaano talaga kabait ang lalaki. Hindi siya nito hinahayaang masaktan. Lahat ng kanyang gusto ay agad na naibibigay para sa babae. Wala na siyang maihiling pa. Hinihintay na lamang talaga nila kung kailan sila magkakaanak. Hawak-hawak ni Corina ang pregnancy test. Dismayado ang babae dahil negative ang resulta. Ilang beses na rin kasi nilang sinubukang magkaanak. Pero palagi silang nabigo. Naramdaman ni Corina na may yumakap sa kanya sa likuran. That's okay. We can always try naman. Don't be sad, my lady. Ngumiti ng mapait ang babae. Kahit kasi ayos lang sa lalaki ang resulta, hindi pa rin maiwasan ni Corina ang manliit. Nababahala rin kasi siya na baka maghanap ng iba ang asawa kapag hindi siya magkaanak. Magmula nang ikasal sila, sa iisang bahay lang sila tumira. Ginamit na ni Sebastian ang bakanting bahay nila. Nakatirik ito sa paanan ng bundok. Para bang mistulang rest house ang bahay na iyon. Hindi naman napapagod ang babae kahit malaki ang bahay. Dahil na rin sa ilang maid nila, kinagabihan, nagising si Corina dahil naramdaman niyang wala sa tabi niya si Sebastian. Pagtingin niya sa orasan, 12:00 na pala ng hating gabi. Nagsalubong ang kilay niya. Matagal niya na kasing napapansin na sa ganung oras, laging nawawala sa tabi niya ang asawa. Hindi lamang niya iyon sinasabi dahil ayaw niyang may pagtalunan. Bumaba na lamang sa sala ang babae. Madilim doon, kaya binuksan na muna niya ang ilaw. Sumilip siya sa kusina, pero wala naman doon si Sebastian. Pinuntan din niya ang likod ng bahay kung saan naroon ang garden, pero wala pa rin. Nandito naman ang sasakyan. Saan naman kaya pumunta yun? Nakapamewang siyang nakatayo sa garahe. Lalapit na sana siya sa kotseng itim nang meron siyang marinig na kakaibang tunog. Tunog ng isang asong umaangil. Napalingon siya sa bandang kaliwa ng bahay. May kulungan kasi ng aso roon, pero wala namang nakakulong. Naalala niyang binili nga ni Sebastian ang mga kulungan na yun, pero wala na ang mga asong binili nila galing sa Maynila. Lumapit doon si Corina, pero wala naman siyang nakitang aso. Naramdaman niya ring para bang may kung sinong nakatingin sa kanya. May tao ba dyan? Nakatingin lamang si Corina sa mga nakatambak na hollow blocks sa gilid ng bahay. Walang tumutugon sa kanya, kaya hindi na ulit nagsalita ang babae. Maya-maya lang, nakita niya na si Sebastian na kapapasok pa lamang ng gate. Agad na nilapitan iyon ng babae. Nakita niya ang tila pamumula ng muka ni Sebastian. Ang mas nakapagtataka pa para kay Corina, walang damit pang itaas ang kanyang asawa. Gayong ang lamig-lamig ng klima roon. Saan ka ba galing? Bakit wala kang suot na damit? Ang lamig-lamig. Tila ba handa ang lalaki sa kanyang isasagot, kaya kalmado lamang ito. I'm sorry. Hindi na ako nakapagpaalam. Masarap kasi ang tulog mo. May kaibigan kasi ako nag-text sa akin kanina sa baba. In-invite niya ako para uminom.
Yung damit ko nga pala, naiwan ko sa kanila. Ayaw pa kasi akong pauwiin. Pinilit ko na lang na makatakas. Sa baba? Tinanaw ni Corina ang nasa ibabang parte ng lugar, ang Barangay Samyo. Hindi ka naman amoy alak. Inakbayan ni Sebastian ang babae at pumasok na sila sa loob. Exactly, hindi ako minom. Wala kasing alak na dala kundi lambanog lang. Yak, hindi ko gusto yun. Pero nag-stay naman ako ng ilang oras. Alam mo na, kwentuhan lang. Sure ka? Oo naman, ano ka ba? Sa susunod kasi, kahit anong sarap ng tulog ko, magpaalam ka. Okay, no worries. Tara na, matulog na tayo. Nilalamig na ako eh. Kunin mo yung damit mo bukas ha. Nakabalik na rin sa tulog ang dalawa. Nahimbing ang tulog ng babae, pero kinabukasan, nauna pa rin itong nagising. Kinaugalian na kasi nitong gumising ng maaga. Nang sa ganun, ito ang personal na mamamalengke. Tulog pa si Sebastian ng umagang yun nang lumabas siya. Dala niya ang bayong. Kasama lamang niya ang isang kasambahay na halos kasing edad niya lamang na si Karen. Ay, sure kayo ma'am. Hindi na tayo magpaalam kay sir. Wala naman siyang magagawa. Remember, I'm the boss. Kitang-kita sa mukha ng kasambahay ang kakaibang takot sa mukha nito. Para bang nababahala siya sa ideyang magagalit ang lalaking si Sebastian. Kakaunti pa lamang ang tao sa palengke nang dumating sila roon. Sa kabilang sulok, nakita nila ang kumpulan ng mga tindera na abala sa pagkukwentuhan. Napatigil si Corina sa paglalakad nang marinig ang paksa ng mga iyon. Ay, nako. Kawawa naman sila, Maring Luben. Abay, critical daw ang lagay ng asawa niya. Ako, isigurado bang aswang ang umatake kay Danilo? Ay, aswang talaga. Ang sabi kasi ng ibang tricycle driver, lalaki raw na aswang yung umatake. Ay, tik-tik yata. Ay, nako. Dahil sa mga narinig, naalala naman ni Corina ang nangyari sa kanilang aso na hanggang sa mga sandaling yun, hindi pa rin nabibigyan ng hustisya. Ma'am, naniniwala po kayo sa aswang? Tinina ni Corina ang kasambahay na si Karen. Noong hindi pa ako nag-aasawa, hindi. Pero ngayon, oo. Ay opo, ma'am. Alam niyo po kasi, ay totoo po talaga ang aswang, yung tik-tik. Isa katunayan nga po, may nakita na akong aswang na aali-aligid sa bahay noong kararating niyo lang po rito. Isa palagay ko, yun din yung aswang na tinutukoy nila. Ay nako, sorry po ma'am, ang daldal ko na po pala. May aswang na umaaligid sa bahay? Sigurado ka ba? Parang nahihiya pa ang babaeng si Karen. Ay, wag niyo na lang pong sabihin kay sir ma'am. Pero opo, hindi lang naman po akong nakakaramdam. Maging yung mga kapwa ko rin po kasambahay. Ayaw lang nilang magsalita. Kasi ayaw ni sir na pag-usapan yun. Kailan pa yun? Mula po nung dumating kayo, tuwing madaling araw. Mga dakong 2:00 po yun, hanggang 3:00 po. Nakaramdam ng pagkabahala si Corina. Hindi niya alam, pero pakiramdam niya, siya ang sinusundan ng aswang. Ang hindi niya maintindihan dahil hindi naman siya buntis. Kung totoo ngang may aswang dito, dapat maglagay na pala tayo ng mga pangontra. Mamili tayo ngayon ng bawang. Ay, ma'am, hindi po yun epektibo. Nung subukan naming maglagay po ng ganun, nawawala lang po. May kilala ba kayong albularyo? Umiling-iling ang kasambahay. Bago lang din kasi si Karen sa pagtatrabaho doon. Wala itong kaalam-alam tungkol sa mga pasikot-sikot sa lugar.
Basta sasabihin mo sa akin kung may nararamdaman kayo ulit. Sa ngayon, mamalengke na muna tayo. Ay, sige po, ma'am. Habang namimili, iniisip pa rin ni Corina ang mga bagay tungkol sa aswang. Aminin niya man sa hindi, may parte sa utak nito at sa puso niya na tila ba bihag na ng kilabot. Pinilit niya namang maging kalmado, pero sobrang natatakot pa rin siya sa kanyang mga naiisip. Pagkatapos niyang bumili ng mga iluluto, naglakad-lakad na rin sila paakyat. Pagbalik nila sa bahay, mahimbing pa rin ang pagkakatulog ni Sebastian. Napatingin si Corina sa gilid ng kama kung saan nakapatong ang picture frame nila ng kanyang lola. Nakadagdag pa kasi sa isipin niya kung bakit interesado noon ang kanyang lola sa mga aswang. Sa mga nalalaman niya, unti-unti niyang pinagtagpi-tagpi ang mga bagay-bagay, mga katibayan na ang aswang ay totoo nga talagang nabubuhay pa. Sumapit ang tanghali. Aalis ka na agad? Sorry mahal pero kailangan eh. May emergency meeting kasi sa opisina. Babalik ako kaagad kapag maagang natapos ang meeting. Bye, I love you. Humalik pa si Sebastian sa labi ng babae bago lumabas ng kanilang silid. Napailing naman si Corina. Yun kasi ang unang pagkakataon na hindi nakakain si Sebastian ng kanyang mga luto. Dumaan ang ilang oras. Nagsimula ng kumagat ang dilim. Naiwan si Corina at Karen sa bahay. Habang ang iba namang kasambahay ay inutusan niya mag-grocery sa bayan. Nasa loob ang kasambahay na si Karen, habang si Corina naman ay nagwawalis lamang sa kanilang bakuran. Sino yan? Naramdaman ni Corina na para bang may nagmamasid na naman sa kanya. Nakatingin lamang siya sa halaman ng gumamela. Sa likuran kasi noon, naaaninag niya ang imahe ng isang lalaki. Kinuha ni Corina ang pangtabas ng halaman at matapang na lumapit. Nakita na lang ni Corina na may lumabas na tao mula doon at tumakbo palayo. Hindi nagdalawang isip si Corina. Hinabol niya ang lalaking yun. Lumiko sila sa isang kanto. Mga ilang sandali lamang, may humila na kay Corina at dinala siya sa madilim na parte ng mga puno. Uy, ako to! Diego? Oo, wag kang maingay. Teka, paano mo nalaman ang lugar nito? At bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Ikaw ba yung kanina? Sunod-sunod ang mga tanong ng babae, kaya naman napakamot na lamang sa ulo si Diego. Nalaman ko kay Don Pasito. Oo, ako nga yung kanina. Ikaw rin ba yung nararamdaman kong laging nagmamasid sa akin? Ay nako, aaminin ko na. Ako nga. Baliw ka ba? Bakit mo ginagawa yun? Stalker ka ba? Ang creepy ng ginagawa mo ha, sa totoo lang. Nakaka-paranoid. Lagi kong iniisip na baka umaaligid ang aswang sa akin. Tapos ikaw lang pala yun. Iyaan mo magpaliwanag. Paliwanag? O ano, masaya ka ba na nakikita akong natatakot? Oh, wait, sandali lang. Mababaliw na ako sa kakaisip eh. Gusto ko nang umalis sa bahay na yun dahil akala ko inaaswang na ako. Eh ikaw lang pala. Bakit mo ba ginagawa? Gusto ko lang naman makasiguro na safe ka dito. Ha? Bakit? Sa tingin mo ba magulong lugar ang napuntahan ko? Hindi naman pero delikadong tao ang kasama mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi tao ang asawa mo, Corina. Hindi tao si Sebastian. Aswang si Sebastian. Sandaling natameme si Corina. Hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Nakaramdam siya ng pag-ainis sa kanyang kaibigan. Ano? Anong aswang? Totoong tao ang asawa ko. Normal na tao. Ano ba yung iniimbento mo? Ginagawa mo ba ito kasi hanggang ngayon
hindi mo pa rin matanggap na si Sebastian pinili ko sa buhay at hindi ikaw. Na nagpakasal ako sa kanya, tuluyang kang nawala ng pag-asa sa akin. Ang bitter mo ha? Nung kasal ko nga wala ka eh. Kaya alam ko kung bakit mo to ginagawa. Gusto mong siraan si Sebastian para mabuhay ulit yung pag-asa mo. Grabe ka naman sa akin. Ganun pala talagang tingin mo sa akin? Alam mo naman na matagal ko nang tinanggap kahit kailan. Never ko makukuha ka. Na kahit kailan, kahit 1% na pag-asa wala ko nun. I'm doing this because I care for you as a loving friend, as a brother. Walang mali siya sa ginagawa ko. Nag-aalala lang ako dahil hindi mo kilala ang pinakasal mo. Ngayon kung mamasamain mo yung ginawa ko, okay, fine. Hindi na kita gagambalain pa. Kahit na kailan. Bahala ka na. Your life, your choice. Gusto ko lang naman mailagay ka sa maayos at ligtas na buhay. Pero kung sasabihin mo sa akin na wala akong karapatan na gawin yun, edi aalis ako. Huwag ka mag-alala. Ito na yung huling pagkakataon na makikita mo ko. Naputol na ang pagkakaibigan ni Corina at Diego. Mula nang maglakad na palayo ang lalaki, nakonsensya naman ang babae sa kanyang sinabi. Ganun pa man, wala siyang pinagsisisihan. Hindi siya makapapayag na may sino mang sisira sa kanilang relasyon na binuo nila ni Sebastian. Pagbalik ni Corina sa kanilang bahay, wala na si Karen. Napansin niyang naiwan ang kabiyak na tsinelas nito. Karen? Karen, nasan ka? Karen! Naghahari ang boses ng babae sa sala pero walang sumasagot sa kanya. Naabutan niya pang naiwan ang nilagang baboy sa kusina. Sandali niyang pinatay ang kalan. Nilibot niya ang paligid ng bahay pero bigo siyang makita ang dalaga. Hanggang sa tuluyan na ngang sumapit ang 7:00. Nakabalik na ang iba pang kasambahay. Tinanong ni Corina kung nagkasalubong sila ni Karen. Pero ni isa sa mga iyon ay hindi nasilayan ang dalaga. Kaya naman, medyo naalarma na si Corina sa mga sandaling yun. Hindi niya na hinintay pang makauwi si Sebastian. Nireport niya na ang mga pangyayari sa mga pulis. Pero ang sabi, wala pa raw 24 oras na nawawala ang babae. Kaya hindi pa yun kinukonsiderang missing person. Lumapit na din si Corina sa pamunuan ng barangay. Nagsagawa ng search sa buong area pero wala silang nakitang Karen. 10:00 na ng gabi nang makabalik si Sebastian. Natatarantang sinabi kaagad ni Corina kung ano ang nangyari. Ano? Si Karen nawawala? Lumabas ako kanina sandali eh. Pero nang bumalik ako, nakita ko na lang yung tsinelas niya sa labas. Tapos naiwan niya yung nilalaga niya sa kusina. Okay, just a minute. Kukontakin ko lang mga kakilala kong pwede maghanap sa kanya. Lumabas sandali ang lalaki na may tinawagan. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Bumalik na rin iyon kaagad. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ng asawa. Pilit nitong kinakalma si Corina. Magiging maayos din ang lahat. Okay, just trust me. Para mahimasmasan si Corina, ipinaganda na lamang nito ng pagkain ang babae. Epektibo naman iyon dahil kahit paano, gumaan din naman ang pakiramdam ni Corina. Nasa kwarto na sila noon ng mga sandaling yun habang naghihintay ng update sa paghahanap. By the way, hindi ko sure pero parang nakita ko kanina si Diego. Si Diego? Nakita mo? Yeah. Nandito siya kanina, di ba? Bumuntong hininga si Corina. Bumakas ang pagkadismaya sa kanyang muka. Pumunta siya rito na walang pasabi. Sinabi raw ni Lolo yung address. Kaya natuntun niya ako. Okay. Nag-away ba kayo? Nagkasagutan lang. Alam mo naman, ayoko nang may basta-basta pupunta na walang pasabi. Wait, may naalala ako. Ano?
Siya rin yata yung lalaki nakita kong naglalakad sa kalsada last time. Parang galing siya rito. Nagkita ba kayo nun? Monday night around 9 p.m.? Hindi. Ang suspicious ng friend mo ha? Mamaya niyan, mapagbintangan siyang aswang sa barangay Samyo sa ginagawa niya. Alam mo yung kwento dun kanina? Nalaman ko yun sa isang client namin sa taga roon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang nakaramdam ng kaba ang babae. Nagtindigan ang kanyang mga balahibo. Nababahala siya sa ideyang baka si Diego ang aswang na hinihinala nila. What if siya nga? Ang alin? Ang aswang? Kaya pala dati, lagi siyang nagbabanggit ng tungkol sa aswang. Kaya pala magkakilala sila ni Lola. Kahit hindi naman sila nag-uusap noon. Kaya pala nawala si Karen nang pagpunta niya rito. Oh. Mahal, hindi tayo sigurado. Wala tayong ebidensya. Mahirap na mabintang. Besides, he is your best friend. Bakit mo siya pag-iisipan ng ganyan? Nagtataka at naguguluhan ang utak ni Sebastian. Napailing-iling rin si Corina kahit kasi anong isipin niya. Biglang si Diego ang kanyang pinaghihinalaan. I don't know. Naguguluhan na ako. Lahat ng naaalala kong clue, sa kanya lang nauugnay. Kaya paano hindi ko siya pag-iisipan ng ganun? Okay, let's say na aswang nga si Diego. Pero bakit siya mananakit ng tao sa barangay Samyo? Bakit niya kukunin si Karen? Hindi niya naman kilala ang mga yun. Mahal, kalma lang ha. Huwag kang padalos-dalos sa pag-iisip. Kailangan muna natin maghintay kung kailan makikita si Karen, okay? Tumango na lamang si Corina. Sandali namang lumabas si Sebastian para kumuha ng tubig sa baba. Hintay sila ng hintay ng update noon pero wala silang natatanggap. Inabot na sila ng umaga pero dilat pa rin ang kanilang mga mata. Pagbatak ng alas 7, isang tawag ang natanggap ni Corina mula sa pamunuan ng barangay. Nanginginig ang babae at bahagyang napaluha ng mga oras na iyon. Corina, what's wrong? Habang sila ay nasa balkonahe, napatayo si Sebastian. Agad nitong nilapitan ang asawa at hinaplos sa muka. Tell me, what's wrong? Mahal, may natagpuan daw na bangkay yung mga tanod. Kailangan ko makita yon para malaman kung si Karen ba yun o hindi. The hell? Tara, punta tayo sa barangay. Dali-daling lumabas ang dalawa. Nasa barangay Samyo lang naman ang barangay hall, kaya nilakad na lamang nila. Pagkarating nila roon, marami na ang nagkukumpulang tao. Makikiraan po. Pagpasok nila sa barangay, bumungad na agad ang isang bangkay na nakatakip lang ng kulay itim na tela. Ma'am, tingnan niyo po kung yan yung kasambahay niyong nawawala. Matapang na inalis ni Corina ang nakatakip na tela. Pagkakita niya sa mukha ng babae, napaiyak na lamang si Corina. Si Karen nga ang bangkay na yun. Nakita po namin siya sa gilid ng ilog. Hindi po namin aalisin yung takip, pero wala po siyang lamang loob. Wakwak po ang tiyan niya. Parang inaswang po. Nanghina ang mga tuhod ni Corina. Mabuti na lamang ay napakapit siya sa kanyang asawa. Hindi na ito makapagsalita. Hanggang sa makauwi na sila sa bahay, iyak pa rin ang iyak si Corina. Ipapaayos ko kaagad ang dapat na kailangan para maiuwi ang bagay ni Karen sa pamilya nila. Ipapakiusap ko na lang din ang abogado ko sa pamilya nila para malaman nila kung ano talagang nangyari. Mahal, ayoko na rito. Nakakatakot na. Everything will be okay. Calm yourself. Nandito lang ako. Dahil sa kaiiyak ay nakatulog na si Corina. Sobrang haba ng kanyang tulog. Gabi na naman siyang nagising
dahil sa lamig ng hangin na pumapasok mula sa labas ng bintana. Mahal? Tahimik lang ang buong bahay. Wala siyang naririnig na kahit anong ingay kahit sa sala. 9:00 na? Ang haba ng tulog ko. Pagtayo ni Corina, aksidente niyang nasagi ang picture frame sa gilid ng kama. Nalaglag iyon at nabasag. Dahil sa paniniwalang malas ang may nabasag na picture frame, inalis kaagad ni Corina roon ang larawan nila ng kanyang lola. Pagkahawak niya sa larawan, napagtanto niyang may kasama pala iyon na sulat sa likuran. Binasa niya ang nakalagay sa sulat. May isang sanggol sa ating barangay na kinupkop ng 2 mag-asawang mayaman. May balat na konting puso sa kaliwang braso ang sanggol. Kailangang hindi mabuhay ang sanggol na yun dahil siya ay isang salot. Isa siyang aswang. Naniningkit ang mga mata ni Corina matapos basahin ang nakalagay roon. Nagtindigan naman ang kanyang mga balahibo. Pinagpawisan naman siya ng malamig. Kitang-kita sa salamin ang sarili niya na namumutla. Totoo nga. Totoo ngang may aswang. Malakas ang bawat tibok ng puso ni Corina. Nagmamadali siyang bumaba sa sala pero walang katao-tao. Wala ang mga kasambahay sa di niya malamang dahilan. Makailang beses na rin niyang kinontak si Sebastian pero hindi ito sumasagot. Nasaan ba kasi yung mga tao rito? Maglalakad sana siya nang may marinig siyang kalabog. Napalingon siya sa maikling hallway sa gilid ng kusina. Hindi pa napupuntahan at napapasok iyon ni Corina ang silid na naroon. Dahil base kay Sebastian, mga tambak lang naman na mga gamit ang naroon. Marahan siyang naglakad. Paglapit niya sa pintuan, pinihit niya ang doorknob, nakakandado. Aalis na sana siya nang may marinig siyang kalabog. Sinundan iyon ng parang ungol ng isang tao. Kaso, hindi matukoy ni Corina kung guni-guni lamang ba iyon. Mahal? Ay, kabayo! Anong ginagawa mo dyan? Nagulat ang babae nang marinig ang tinig na iyon sa kanyang likuran. Nang haharapin niya na, nakita niya si Sebastian na nakangiti. May narinig kasi akong kalabog. Baka dinadagana yung nasa loob ng mga gamit na nakatambak. Ako nang bahala dyan. Bukas ko na inaasikasuhin. Ang mabuti pa, kumain na lang muna tayo. Alam ko nagugutom ka. Wait, saan ka ba galing? Nakipagkita ako sa isang investigador. Gumugulo na ang investigasyon para kay Karen. Tumango ang babae bilang pagsang-ayon. Siya nga pala. Pinayagan ko munang magperya ang mga kasambahay. Naaawa ko kasi kanina pa sila iyak ng iyak dahil sa nangyari kay Karen. Nag-text sa akin si Claire, pabalik na raw sila. Oh, ganun ba? Mabuti naman. Sa mga sandaling iyon, hindi malaman ni Corina kung ano ang kanyang mararamdaman. Tila ba bigla na lamang siyang naiilang sa kanyang asawa. Parang may nagbago kay Sebastian na hindi matukoy ng babae. Sabay na lamang silang kumain noon. Sobrang tahimik ng paligid. Seryoso lang din naman ang lalaki habang kumakain. Palihim na pinagmasdan ni Corina ang kanyang asawa. May nakita na naman siyang mga kalmot, bagay na lalong gumugulo sa isipan ni Corina. Mahal, pwede bang umuwi muna ako sa amin? Sobrang natatakot na ako rito eh. Lalo na kapag mag-isa lang ako. Kinababahala mo ba na baka magpunta dito si Diego? Huwag ka mag-alala. May binayaran na akong tao para manmanan si Diego. Hindi yun. Gusto ko lang talagang lumayo rito. Si Diego man o hindi ang aswang, gusto ko pa rin umalis dito. Ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko sa bahay na to. Mahal naman, hindi pa nga tayo magkakilala. Binili ko na to para sa atin.
Ang pangit namang isipin na alis tayo sa bahay na to, na pinundar ko para sa atin. Hindi ko na kaya yung nararamdaman ko rito, Sebastian. Pakiramdam ko, mababaliw ako. Pakiramdam ko, may nangyayari dito na hindi ko alam. Napapraning na ako. Mas lalong sumeryoso ang mukha ni Sebastian. Yun ang unang beses na nakita ni Corina ang kakaibang reaksyon na yun mula sa kanyang asawa. Walang aalis. Hintayin muna natin ang resulta ng investigasyon. Okay, just trust me. Hindi naman kita pababayaan eh. Pakiusap. Ano ba, Corina? Hindi mo ba naiintindihan? Kapag umuwi ka sa inyo, magmumukha akong walang kwentang asawa sa paningin ni Don Pasito. Hindi mo malang ba yun naiisip? Anong kinatatakot mo, aswang? Hanggat kasama mo ko, hindi lilitaw ang aswang. Yan ang panghawakan mo. Hindi nakapagsalita pa si Corina. Napatigil na lamang ito sa pagkain. Kailanman, hindi naisip ni Corina na pagtataasan siya ng boses ni Sebastian. Bukod pa roon, nakikita ni Corina ang nabubuong gigil at galit sa mata ng lalaki. Mahal. Pasensya ka na. Pagod lang ako sa araw nito kaya ganito ako. Pasensya na talaga. Huminahon na rin ang lalaking si Sebastian pero hindi humupa ang kaba ni Corina. Lalo na nang mapansin niya kung ano ang nasa kaliwang braso ng kanyang asawa. Agad na dumali ang takot at kilabot sa kanyang sistema. Kitang-kita sa mukha nito ang hindi pagiging komportable. Corina, are you okay? Say something. No, I'm okay. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko. You can rest if you want. Siguro nga, kailangan ko na talagang magpahinga. Tumayo si Sebastian at hinaplos ang ulo ng babae. Ngumiti ito ng malapad. Ngunit ng mga sandaling iyon, tila ba unti-unti na ring nagbabago ang tingin ni Corina sa lalaki. Hinatid ni Sebastian si Corina sa silid. Nagpaalam na muna ang lalaki dahil may aasikasuhin lang daw itong mahalagang bagay tungkol sa investigasyon. Naiwan namang mag-isa si Corina sa kanilang bahay. Siniguro niya munang nakaalis na ang kanyang asawa. Sa kanya kinuha ang cellphone sa ilalim ng kanyang unan. Dali-dali niyang tinawagan si Diego. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito sumasagot. Kaya naman, nag-iwan na lamang siya ng mensahe tungkol sa kanyang nalaman. Ay naku, Diego. Kung kailan kita kailangan, saka ka naman walang paramdam. Nakakainis. Tila ba nagsisisi si Corina ng mga sandaling yun? Kung hindi lamang niya pinagsalitaan ng masama ang lalaki, marahil mabilis sanang darating ito para sa kanya. Sandali siyang nag-isip kung ano ang kanyang gagawin hanggang sa muli na naman niyang marinig ang kalabog sa baba. Sa pagkakataong iyon, napukaw na nga ng mga kalabog na yun ang kanyang atensyon. Nagkaroon na siya ng interes na pasukin ang silid na naroon. Nagmamadaling bumaba ang babae sa sala. Laking gulat niya nang makita niyang nakasilip si Diego sa kanilang bintana. Ay, kabayo! Nakakita ng bagong pag-asa si Corina. Kinalimutan niya na ang napagtalunan nila. Kahit nahihiya pa, agad niyang nilabas si Diego at napayakap siya sa lalaki. Diego, please. Tulungan mo na akong makaalis dito. Di ba magkaaway tayo? Sorry na nga eh. Sige na kasi. Tulungan mo na ako. Kasi tama ka. Oh, alam mo na. Oo, nalaman ko dahil sa sulat ng lola ko. Siya yung sanggol na sinasabing aswang na may balat sa kaliwang braso. Aswang siya. O di ba? Ayaw mo kasi maniwala sa akin eh. Aswang nga siya. Siya ang pumatay kay Rami doon pa. Paano mo nalaman? Kailan mo pa alam na aswang ang napangasawa ko? Bago mamatay ang lola mo,
Kinausap niya ako. Alam ko rin ang tungkol sa balat. Unang beses pa lang nakita ko siya eh. Alam ko na agad na siya yung tinutukoy ng lola mo. Sorry, dapat noon pa ako naniwala sa'yo. Iyan kasing napapala sa mahilig sa gwapo eh. Natatanga. Para bang nakalimutan gumamit ang utak. Ano ba? Tutulungan mo ba ako? Ano pa nga ba? Yan ang gagawin natin. Tinuro ni Corina ang pinto na nasa silid ng kusina. Sakto namang may kumalabog roon. Kaya maging si Diego ay naintriga din. Ano yun? Kanina pa ako may naririnig dyan. Palagay ko, meron kung ano sa loob. Kaso nakasarado. Tara, buksan natin. Bago pa makabalik ang aswang mong asawa. Kinuha ni Corina ang maso na matagal nang nakaibak sa bodega. Hinampas ni Diego ng malakas ang doorknob. Dahil sa lakas ng pagkakahampas, nawasak agad iyon. Pagsiwang pa lang ng pinto, kakaibang amoy na kaagad ang umalingasaw. Amoy malansa na hindi nila maintindihan. Nakapa nila ang pindutan ng ilaw sa gilid. Nang lumiwanag, bumungad sa kanila ang isang parang opisina. May lamesa, may bulletin board na kung saan ay may larawan ng babae. Tiningnan lamang ang mga larawan. Napansin nilang dalawa na halos lahat ay magagandang babae. Kasama roon si Karen na may X na ring nakasulat sa muka. Kadalasan sa mga biktima niya mga magagandang babae. Pero bakit wala ang mukha ko dyan? Isa lang naman na ibig sabihin nun. Gusto ka talaga ni Sebastian. Wala siyang balak na kainin ka. Pero hindi ka pa rin dapat maging kampante. Grabe, hindi ko inakala na ganito na karaming nabiktima niya. Muling naluwa si Corina dahil sa takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi mo talaga siya kilala, no? Bumigay ka kasi kaagad eh. Teka, may pinto pa oh. Nilapitan din ng dalawa ang isang itim na pinto. Pagpihit ni Diego ng doorknob, himalang nakabukas iyon. Hindi nagdalawang isip ang magkaibigang Diego at Corina. Pumasok sila roon, madilim, kung kaya't ginamit ni Diego ang kanyang ilaw sa kanyang cellphone. Hindi ba parang delikado kung bababa pa tayo sa hagdanan na yan? Nakatingin sila sa isang hagdanan pababa. Sa mga pagkakataon na yun, ramdam ni Corina ang kabog ng kanyang dibdib. Sa tingin ko, may kailangan tayong malaman dyan sa loob. Kung natatakot ka, ako na lang bababa. Baliw ka ba? Hindi kita pwedeng iwan. Sus, edi sumama ka. Nauna lang bumaba ang lalaki sa hagdanan. Maingat ang ginagawa nilang paghakbang dahil hindi sapat ang liwanag na nanggagaling sa cellphone. Maya-maya lamang may nakita si Diego na pindutan din ng ilaw. Nang lumiwanag na ang paligid, bumungad sa kanila ang isang parang tunnel. Sa pader ng tunnel ay may mga nakadikid na malalaking garapon. Sa mga garapon na iyon, may lamang mga karni. Nasa palagay na magkaibigan. Karni ng mga tao. Diyos ko! Muli siyang napakapit sa braso ng binata. Nilakad nila iyon hanggang sa marating nila ang pinakadulong parte noon. Doon nila narinig ang malakas na kalabog. Nang bubuksan na nila ang pinto, nakita nila ang ilang kababaihang nakagapos. Nakatapal ang mga bibig. Kabilang sa mga kababaihan na yun, ang mga kasambahay na inakala ng babae na nasa galaan lamang. Halos manlambot ang babae. Bukod kasi sa mga bihag, naruroon din ang iba pang mga karne na nasa malaking drum. Merong uling mga larawan na may nakalagay na batch ng mga kasambahay na biktima. Lahat ng kasambahay niya magaganda. Ibig sabihin magaganda talaga yung target niyang kainin. Kada batch ng ginagawa niya Ito yung kasambahay niyo, di ba? Nasa pang-apat na biktima.
kailangan maitigil ito para wala ng kasambahay na mabiktima pa si Sebastian. Tatanggalin na sana ng dalawa ang mga tali ng nag-iiyakang babae. Pero nagulat sila nang may lumabas na lalaki sa isa pang pinto na naroon. Nanlaki ang mga mata ni Corina nang makita na si Sebastian iyon. Sebastian? Anong ginagawa mo dito? Pabalik-balik ang tingin ng lalaki sa kanilang dalawa. Sebastian, alam na namin ang tunay mong katauhan. Aswang ka! Aminin mo na! Pinasadahan ni Sebastian ang mga babaeng nakagapos at saka sumilay ng kakaibang ngiti. Ano naman kung aswang ako? Totoo namang mahal ko talaga si Corina. Sa katunayan, wala nga siya sa listahan ng mga pagkain ko Sebastian, naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi ka normal! Nagbago ng reaksyon ang mukha ng lalaki. Kitang-kita roon ang matinding galit. Nanlilisik ang mga mata nito. Ako? Hindi normal? Bakit? Kahit ganito ako, hindi ako pwede magmahal? Mahal kita, Corina. Lahat pinaramdam ko sa iyo ay totoo. Pero ayoko ng ganitong buhay. Hindi tayo pwede kung isa kang aswang. Hindi ko kayang isipin na may mga binibiktima ka para lang mabuhay. Lalapitan na sana ni Sebastian ang babae nang sapakin agad ito ni Diego. Wag na wag mo siyang hawakan! Halimaw! Dahil doon, nagalit si Sebastian. Nagbago ang anyo nito bilang aswang. Napatulala naman si Corina. Tinulak naman siya ni Diego sa tabi para hindi siya matamaan. Lulusob si Sebastian kay Diego. Sobra ang lakas ng lalaki. Halos ibalibag na lamang nito si Diego sa mga lamesa. Kung hahawakan lang ni Sebastian ang kwelyo ni Diego, ay parang humahawak lang ito ng bata. Bugbog sarado noon si Diego. Takot na takot naman si Corina sa kanyang nasasaksihan. Hindi nito kailanman inakala na ang lalaki na kanyang pinakasalan ay isa palang halimaw. Tama na, Sebastian! Papatayin ko ang pakialamero na ito dahil ito ang sisira sa mga gusto ko! Nasa aktong tatapusin na sana ni Sebastian si Diego gamit ang mahahaba nitong kuko nang biglang binunot ni Diego ang kulay pilak na punyal. Tinarak ng binata ang punyal sa liig ni Sebastian. Agad din namang napalayo si Sebastian habang nakahawak sa tama nito sa liig. Nakatayo si Diego at muling pumorma. Nakatayo si Sebastian noon pero halatang nanlaki ang epekto sa kanya ng ginawa ni Diego. Pulang iya ka! Papatayin kita! Aatake pa sana ang aswang na si Sebastian pero lakas loob namang tinarak uli ni Diego ang punyal. Pero sa pagkakataong iyon, sa kaliwang liig naman ng lalaki, bulagta agad si Sebastian habang dumudugo ang bibig. Hindi mo yata alam, makapangyarihan ang punyal na to. Patay pati kaluluwa mo! Nangingisay-ngisay si Sebastian ng mga sandaling yun. Nakalaunan, tuluyan na ring binawian ng buhay. Napahagulhol na lamang si Corina habang nasasaksihan nila ang unti-unti ng pagkaagnas ni Sebastian. Napayakap na lamang si Corina sa matalik na kaibigang si Diego. Nakahinga na lamang siya ng maluwag pero sa kabilang banda, nanghihinayang siya sa mga nangyari. Kung noon pa lamang niya nalaman ang sekreto ni Sebastian, sa tamang tao sana siya nagpakasal. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Hindi kita pababayaan. Matapos iyon, kinalagan na rin nila ang iba pang mga kasambahay at iba pang mga tagalabas na babae. Takot na takot ang mga iyon. Nanginginig at bakas ang trauma sa kanilang mga muka.
Kinontak naman agad ni Diego si Don Pasito para ipaalam ang nangyari. Lingid kasi sa kaalaman ni Corina na si Don Pasito ay may kagustuhan na manmanan ni Diego si Corina. Huli na rin kasi nang malaman ni Don Pasito na may kakaiba nga talaga kay Sebastian. Nilihim lamang iyon sa kanila ng mag-asawang Del Pilar na kalaunan umalis na rin ng bansa ang dalawang iyon. Samantala, pinakuha ni Don Pasito sa mga tauhan niya ang naaagnas ng bangkay ni Sebastian. Inilagay iyon sa drum, saka sinunog hanggang sa ito ay maging abo. Ibinaon nila sa lupa ang abo para daw hindi na mabuhay pa sa ibang katawan. Nahimasmasan na rin si Corina noon. Gumaan na rin ang kanyang pakiramdam. Malungkot pa rin siya dahil sa pagkawala ng ilan. Kabilang narito ang aso nilang si Rami, si Karen at iba pang mga naunang kasambahay. 1 linggo matapos ang pangyayari, nagpadala ng tao si Don Pasito sa Amerika para hanapin ang mag-asawang Del Pilar. Siniguro din ni Don Pasito na bukod kay Sebastian, wala nang ibang aswang sa kanilang probinsya. Handa ka na ba? Handa na. Magkasama ang dalawa sa sasakyan. Ihahatid kasi ni Diego ang babaeng si Corina sa kumpanya. Si Corina na rin kasi ang tumatayong may-ari ng kanilang negosyo. Gawa nga na tumanda na rin si Don Pasito. Ngayon wala ka ng asawang aswang. Wala na rin si Sebastian. Wala nang hadlang. Baka pwede ako naman. Ha? Ako naman yung magiging sakit ng ulo mo. Ay nako, slow. Huminga ng malalim si Corina at direktang tumingin sa lalaki. Diego, hanggang ngayon ba hinihintay mo pa rin ako? Ngumiti ng malapad si Diego. Hanggang kahit kailan pa, hihintayin ko ang pagkakataon na titingnan mo rin ako gaya ng pagtingin ko sa'yo. Sa totoo lang, lately ko lang na-realize na ang tanga-tanga ko. Hanap ako ng hanap. Nasa tabi ko lang pala yung hinahanap ko. You mean? Subukan natin, Diego. Uy, tayo na. Wow! Kapal ha? Ligawan mo muna ako, no? Di fine. Walang problema. After the announcing, susundin kita uli. Dadaling kita sa paborito nating kainan noon nung high school pa tayo. Okay, sabi mo eh. Pinaandar ni Diego ang sasakyan. Masaya na rin si Corina dahil sa wakas, pakiramdam niya, nahanap niya na rin ang tunay na nagmamahal sa kanya. Ang lalaking hindi siya iiwan kahit ano pang mangyari. Yari. Yari. Yari.